Okay, magandang araw muli mga kababayan. Ayan, pag-usapan natin itong si Mayor Isko Moreno at saka itong mga congressman dito sa City of Manila. Ayan, medyo mainit mga sagutan nila, no? Lalo na ito ngayon, may panibago na mga banat. Itong si Mayor Isko. Kasi nakarang araw lang ay bumuhos na naman yung napakalakas na ulan at tuloy-tuloy nga at bumaha na naman itong City of Manila. No? Talagang hanggang bewang ang baha dyan. Pati ang City Hall ng Manila ay pinasok na dahil sa lakas ng tuloy-tuloy na paglakas ng ulan. Kaya ito nga sabi ni Mayor Isko, nanawagan siya sa Senado na dapat imbestigahan na rin itong mga flood control dito sa may City of Manila. Kasi ito pa na mga kababayan, ano, meron palang flood control dito sa may City of Manila na 3, no, na kung saan malalaking flood control to, pero ang nangyayari pag umuulan nga sa may Manila bumabaha. Kaya gusto niya pa imbestigahan kung ano nangyayari sa may ginawang flood control kasi bilyon-bilyong piso ang ginastos dyan mga kababayan. Kaya ito, no, pakikinggan natin yung tirada, no, ni Mayor Isko dito sa mga congressman ito, lalo kay Congressman Joel Chua tsaka sa may District 6 na si Abante. Pakinggan natin mga kababayan. Pwede lang. Projects na tila hindi raw pinag-aralang mabuti kung makakatugon ba talaga sa problema ng baha sa Maynila. Talagang kami may pinakamalaking flood control project. Iyang mga programa na yan, walang due notice, wala kaming impormasyon, hindi ipinaalam, hindi nabigyan ng pahintulot ng pamahalang lungsod ng Maynila, which ordinarily we will give. Nanawagan pa siya sa Senado na isama sa investigasyon ang flood control project sa Maynila na ani ay kinasasangkutan ng ilang kongresista. District 2, District 3, District 6, alam naman ng mga taga-Maynila yan. So they should be investigated also. Kaya nga welcome yan welcome development yung ginawa sa Senado. Papagawa ng flood control na hindi tumatakbo. O tapos parang wala lang. Pandang huli, alam mo Sandra, nakakalungkot dito. Alam mo sino sinisisi ng mga congressman? O DPWH. Kawawang DPWH. Pero alam din ng mga Pilipino, alam din ng Manileño, na mahilig makialam ang congressman sa project ng DPWH. Yan ang katotohanan. Si Manila 3rd District Representative Joel Chua sinabing nagpo-propose lang naman. Ayan mga kababayan, no? Talagang umaalma na si Mayor Isko. Dahil matindi naman ang pagbaha talaga mga kababayan. Matindi pa yung usapin ngayon patungkol nga sa flood control na yan, kung saan talagang yung anomalya, no? Nasangkot dito yung DPWH at itong mga mambabatas natin dyan sa Kongreso. Na talaga namang makikita po natin ay talaga matinding anomalya, bilyon-bilyong piso ang ginastos ng gobyerno, pero makikita natin na talagang matindi pa rin ang pagbaha, no? Hindi lang sa Metro Manila, maging sa Bulacan. Kaya dapat lang, tama lang sinabi ni Mayor Isko na inalmahan niya to, na dapat imbestigahan talaga pati itong City of Manila. Kasi nga, naring may anomalya na nangyayari, no, habang ginagawa yung flood control na yan. Kasi kung talagang maganda ang pagkakagawa dyan, siguro bumahaman pero hindi ganun katindi, no, kalalim. Kasi ang malupit nga rito mga kababayan, pati yung mga kababayan, pati yung Dolomite Beach, no, na pinagawa ni Pangulong Duterte, ay sinisisi na rin, no? Dahil nga sa Dolomite ay nagkakaroon ng pagbaha. Pero ako, kasi kabayan, no, ako talagang matagal ako nag-vlog dyan sa may Manila Bay, Dolomite Beach. Diyan ako nagsimula mag-vlog at mag-content, no? At nakita ko yan sa simula pa lang kung paano simulan yung Dolomite Beach na yan. Talagang makikita natin at walang dahilan para maging dahilan para sisihin itong Dolomite Beach na ito, kasi nung hindi pa ginagawa yan, alam naman natin na talagang binabaha na yung Manila Bay na yan.
Kasi nakikita ko nung araw, pag nagsisimula pa lang ayusin yung Dolomite Beach na yan, dredging pa lang yan, pag nagkaroon ng malakas na pag-ulan, yung mga basura na yan sa may Manila Bay, umaabot yan hanggang sa may sa Roas Boulevard, hanggang sa Mabini, umaabot yan sa kalsada ng Mabini. Ganun ang yung basura at ang baha diyan sa may sa may Mabini hanggang diyan sa may Roas Boulevard. Kaya hindi dapat sisihin ang yung Manila Bay kasi dinredging yan pinuka yan mga burak diyan, mga basura tinanggal yan no. At meron diyan na pump station na pump na humihigop, hugupin yung tubig diyan sa Roas Boulevard papunta sa may sa may malaking tubo yung punta sa may gitna ng Manila Bay. 500 meters yun ang layo ng tubo na yun para doon ibato sa may Manila Bay yung yung mga tubig baha diyan sa may Roas Boulevard. Kaya yan, abangan natin kasi sa ngayon talagang mainit yung nangyayaring bakbakan itong mga congressman at saka si Mayor Isko patungkol nga dyan sa may Manila at alam naman natin talagang nagsasagutan na itong si Mayor Isko at saka si Chua. At pakinggan natin mga kababayan itong banat ni Chua din sinagot niya sinagot ni Chua si Mayor Isko They should be investigated also. Kaya nga welcome yan welcome development yung ginawa sa Senado. Papagawa ng flood control na hindi tumatakbo. O tapos parang wala lang. Bandang huli, alam mo Sandra, nakakalungkot dito. Alam mo sino sinisisi ng mga congressman o DPWH. Kawawang DPWH. Pero alam din ng mga Pilipino, alam din ng Manileño na mahilig makialam ang congressman sa project ng DPWH. Yan ang katotohanan. Si Manila yung sagot niya, District Representative Joel Chua, sinabing nagpo-propose lang naman ang mga kongresista. Kami, ang trabaho namin, mag-propose ng mga project. Halimbawa, yung mga infrastructure na sa tingin namin ay kailangan dahil kada distrito may mga umiikot dyan na mga district engineer at sila ang tumitingin talaga. Itinanggi rin ng kongresista ng 2nd District ng Maynila na may kaugnayan siya sa flood control projects. Puro po hearsay naman si Mayor Isko Moreno Ang congressman nagpo-propose lang naman talaga ng project sa DPW. Pero para makialam, hindi po ako engineer. Kaya si Manila Mayor Isko Moreno may pasaring. Kaya mga kababayan totoo naman na nagpo-propose itong mga congressman ito na para sa kung ano mga project niya sa distrito nila. Pero siyempre hindi naiiwasan na talagang merong mga anomalya. Siyempre yung mga contractor diyan, nakakontak niyo kunin nilang contractor, siyempre may hatag sa kanila, sabi nga 60-40 at 60 nga diyan sa may sa congressman at 40 lang sa may sa contractor. Kaya nangyayari ngayon palpak yung mga ginagawang yung ginagawang flood control, palpak kasi nga imbis na matibay at yung pondo kasi ay nababawasan nga, nabubulsa ng mga congressman. Ganun din yung itong mga DPWH engineering mga kababayan. Kaya ito nga, abangan natin sana yung panawagan ni Mayor Isko na sa Kongreso dito sa may Blue Ribbon Committee na si Senador Marcoleta na imbestigahan talaga itong Manila. Isama ito ng Manila. Kasi ito lang, hindi lang Manila, buong Metro Manila. Kasi ito lang, talagang tuwing umuulan, hindi lang Manila ang City of Manila ang binaba, kundi yung buong Metro Manila talagang binaba. Hirap na hirap ang mga commuter natin mga kababayan na bumiyahe, lalo mga pupas trabaho, mga estudyante, dahil lumulusong sila sa tubig baha. Samantalang itong mga kumikita, talagang sabi natin kumikita talaga kasi yan talaga ang yan ang biniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee, yung mga kontraktor, mga kongreso na kung saan talagang pati yung mga DPWH engineering kung saan kumikita talaga sila mga kababayan. Kaya ito, hanggang dito lang yung mga update natin mga kababayan. Kung bago na kayo sa aking channel, please like and subscribe para updated kayo sa aking mga ginagawang upload video.